Sa isang malayong isla na tinatawag na Berk, nagsimula ang kwento. Dito nakatira ang mga Viking na matitigas ang loob. Ngunit sa kabila ng lakas nila, isa ang pinakamalaking problema, mga dragon. Ang nagsasalaysay ay si Hiccup, isang binatang nakatira sa isla kasama ang kanyang ama, si Chief Stoic the Vast, ang matapang na pinuno ng tribo. Isang gabi, biglang sinalakay ng napakaraming dragon ang kanilang nayon. Dinadala ang mga tupa at anumang pagkain na mahahanap nila. Habang abala ang mga mandirigma sa paglaban, gusto ring sumali ni Hiccup. Ngunit kilala siya sa baryo bilang higit na pabigat kaysa tulong. Kasama ng ibang kabataan, sinusubukan nilang tumulong sa ilalim ng gabay ni Gobber, isang veteranong mandirigma. Sa gitna ng kaguluhan, pumunta si Hiccup sa isa sa kanyang sariling imbensyon, isang pamato na may tali para hulihin ang dragon. Sa kalangitan, lumitaw ang pinakanakakatakot at misteryosong dragon sa lahat, ang Night Fury. Pinaputukan ito ni Hiccup at tinamaan nga niya. Ngunit agad siyang napansin ng isa pang dragon na hinabol siya. Muntik na siyang mapahamak kung hindi siya sinagip ni Stoic na nakipaglaban sa halimaw. Pagkatapos ng laban, nagalit si Stoic dahil nadistorbo raw ang kanilang plano para pigilan ang mga dragon. Samantala, ibinulong ni Hiccup kay Gobber ang kanyang pangarap na maging tulad din ng ibang Viking. Sa isang pulong ng mga mandirigma, sinabi ni Stoic na matagal na nilang hinahanap ang pugad ng mga dragon para tuluyan na itong lipulin. Pero nawawalan na ng gana ang ilan dahil wala silang matagpuan. Matapos ang talumpati at payo mula kay Elder Gothi, nagpasya si Stoic na muling maglayag para maghanap. Bago umalis, kinausap niya si Gobber tungkol sa anak niyang si Hiccup na baka hindi raw bagay sa ganitong buhay. Iminungkahi ni Gobber na isama si Hiccup sa pagsasanay laban sa dragon kasama ng ibang kabataan. Desididong patunayan ang sarili, pumunta si Hiccup sa gubat para hanapin ang Night Fury na kanyang tinamaan. Natagpuan niya itong nakulong sa kanyang imbensyon. Handang-handa na siyang patayin ito, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata at makita niyang tanggap na ng dragon ang kapalaran nito, nagpasya si Hiccup na palayain ito. Lumipad ang halimaw, ngunit may sira ang buntot nitong palikpik, dahilan para hindi ito makalipad ng maayos. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Stoic kay Hiccup na magsisimula na siya sa pagsasanay laban sa dragon. Medyo ayaw ni Hiccup pero wala siyang magawa. Sa unang pagsubok, tinuksuhan siya ng iba dahil sa kakulangan niya sa laban. Tinawag niya namang paulit-ulit bumagsak sina Roughnut at Toughnut sa pagsasanay at pinuna rin niya ang pangalan ni Snotlout. Ang unang pagsubok ay laban sa isang gruesome Gronkle. Natalo silang lahat at si Gobber pa ang kailangang magbalik ng dragon sa hawla. Bumalik si Hiccup sa gubat at nakita ang Night Fury na nahihirapang lumipad dahil sa sira nitong buntot. Kinabukasan, nagdala siya ng isda bilang alok. Napansin niya ang kakaibang ngipin ng dragon, kaya pinangalanan niya itong Toothless. Nagpakita ng tiwala si Toothless nang pahintulutan siyang haplusin ang ilong nito. Gumawa si Hiccup ng artipisyal na palikpik para makatulong sa paglipad nito, pero kailangan pa rin siya para gabayan ito. Sa sumunod na pagsubok sa arena, humarap sila sa dalawang ulong hideous Zippleback. Habang abala ang iba sa usok na nilalabas ng dragon, ginamit ni Hiccup ang nalaman niyang takot ng dragon sa smoked eel. Unti-unti, natuto si Hiccup kung paano pakitunguhan ang iba't ibang uri ng dragon. Pinatahimik niya ang Gronkle gamit ang allergy nito at ginulo ang Deadly Nadder sa pamamagitan ng pagkamot sa leeg nito. Dahil dito, napahanga niya sina Snotlout, Fishlegs at ang kambal. Ngunit nagsimulang magduda si Astrid. Kahit ang Terrible Terror, napasunod niya gamit ang refleksyon ng liwanag. Isang araw, nag-ensayo sila ni Toothless sa himpapawid gamit ang cheat sheet para sa direksyon, ngunit nalaglag ito. Pinakawalan ni Hiccup ang takot at nagtiwala sa kanyang instinct. Sa unang pagkakataon, sabay silang lumipad ng malaya. Pagbalik ni Stoic mula sa paglalayag, nagulat siya sa balitang mahusay na si Hiccup.
Masaya niyang sinabi sa anak na sa huling pagsubok, kailangan nitong pumatay ng dragon. Sinubukan ni Hiccup na tumakas kasama si Toothless, pero sinundan siya ni Astrid at natuklasan ang sikreto. Para patunayan na mabait si Toothless, isinama nila si Astrid sa isang mahabang lipad. Nang humingi ng tawad si Astrid kay Toothless, naging maamo ito at pinayagan siyang maranasan ang kagandahan ng paglipad. Ngunit sa kanilang paglipad, sumama sila sa ibang dragon papunta sa kanilang pugad. Dito nakita nila ang reyna ng lahat ng dragon, ang Red Death, isang napakalaking halimaw na kinakain ng sinumang dragon na kulang ang dala. Nagmamadali silang bumalik sa Berk. Gusto ni Astrid sabihin sa lahat ang natuklasan nila, pero natakot si Hiccup na baka patayin din nila si Toothless. Kinabukasan, hinarap ni Hiccup ang monstrous nightmare sa arena. Plano niyang ipakita na hindi lahat ng dragon ay mapanganib. Pero nagulo ito nang si Stoic mismo ang mag-udyok. Naging magulo ang lugar at naramdaman ni Toothless ang panganib. Kaya lumusob ito para iligtas si Hiccup. Hinuli ng mga Viking si Toothless at nag-away ang mag-ama. Nasabi ni Hiccup nang hindi sinasadya na alam niya kung saan ang pugad at pwedeng dalhin sila ni Toothless doon. Galit, itinakwil siya ni Stoic. Pagkaalis ng mga Viking sakay ng kanilang barko, lumapit si Astrid at pinalakas ang loob ni Hiccup. Tinipon niya ang ibang kabataan at nilabas nila ang mga dragon sa hawla para sumunod sa fleet at iligtas si Toothless. Dumating ang mga Viking sa isla ng pugad, binuksan nila ang lagusan, ngunit lumabas ang Red Death at sinunog ang mga barko. Husto sa oras, dumating ang mga kabataan sakay ng kani-kanilang dragon para ilihis ang atensyon ng halimaw. Pumunta si Hiccup para palayain si Toothless, ngunit nakita ni Stoic ang tapang at liderato ng anak. Siya mismo ang lumusong sa tubig para palayain ang Night Fury. Humingi siya ng tawad at hinayaang si Hiccup at Toothless ang humarap sa halimaw. Lumipad sila ng mataas para akitin ang Red Death. Sa itaas ng mga ulap, pinaputukan sila ng higanteng apoy, dahilan para masira ang artipisyal na buntot ni Toothless. Mabilis na nag-isip si Hiccup, sumisid pababa at pinaalpas ang putok ng dragon diretso sa bunganga ng halimaw. Sumabog ito sa hangin at bumagsak sa bundok, nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Nasangkot si Hiccup sa pagsabog at muntik nang mahulog, pero sinalo siya ni Toothless. Nang bumaba ang usok, nagtipon ang lahat sa paligid ni Toothless. Akala ni Stoic, patay na ang anak, pero ipinakita ng Night Fury na nailigtas niya ito. Nagsaya at nagdiwang ang buong nayon. Nagising si Hiccup, makalipas ang ilang araw, nasa bahay na may prosthetikong kanang paa. Bumati si Toothless at ipinakita sa kanya ang pagbabago sa Berk. Ngayon, kasama na nila ang mga dragon sa araw-araw. Dumating si Astrid at hinalikan siya. Senyales ng bagong simula sa kanilang relasyon. Dinala ni Gobber ang bagong palikpik ni Toothless at muling lumipad ang magkaibigan. Sa huling eksena, lumipad ang mga kabataan kasama ang kanilang mga dragon, paikot sa isla. Sabi ni Hiccup sa kanyang salaysay, hindi man perpektong tirahan ng Berk, pero ang pinakamagandang bagay tungkol dito ay mga dragon.